Hello everyone! Pansin niyo ba simula nang pumutok ang balita tungkol sa Operation Epic Fury, punong-puno ang social media natin ng mga opinyon. Pero ang tanong, ano ba talaga ang nangyari sa likod ng saradong pinto? Ngayong araw, hihimayin natin ang katotohanan sa gyera ng US, Israel at Iran. Hindi lang ito basta balita. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at sa mga desisyong ginawa na damay tayong lahat. Hindi po ito gawa-gawa o haka-haka lang. Ang pag-uusapan natin ay base sa isang napakalalim na investigative report mula sa The New York Times na isinulat ni Maggie Haberman at Jonathan Swan. Sila ang insiders pagdating sa White House reporting. Ang ulat na ito ay bunga ng mahigit 1,000 interviews. Ginamit ko ang kanilang research para i-synthesize at i-translate sa ating wika para mas maunawaan nating mga Pilipino kung paano ba talaga tayo nauwi sa ganito. Balik tayo sa February 11, alas 11 ng umaga. Isang itim na SUV ang pumasok sa White House. Sakay nito si Prime Minister Netanyahu. Hindi ito ordinaryong bisita. Dinala siya sa Situation Room, isang lugar na bihirang gamitin para sa mga foreign leaders. Dito, sa harap ng isang malaking mahogany table, nag-present ang Israel. Gumamit sila ng video montage. Ipinakita nila si Reza Pahlavi, ang anak ng huling Shah ng Iran, bilang pwedeng pumalit sa gobyerno. Ang pangako nila kay Trump, suntok sa buwan, pero mabilis. Sabi nila, sa loob lang ng 1 linggo, wasak ang missiles ng Iran. Sabi pa nila, hindi kakayanin ng Iran na isara ang Strait of Hormuz. Sa madaling salita, ang presentation ay parang isang sales pitch. Pinakita lang ang magandang resulta pero itinago ang mga risks o panganib. Kinabukasan, February 12, nagpulong ang mga Amerikanong opisyal lang. Hinati ng CIA ang plano ni Netanyahu sa 4 na parte. Sabi ni CIA Director John Ratcliffe, yung Part 1 at 2, ang pagpatay sa Ayatollah at pag-degrade ng military ay kayang gawin. Pero yung Part 3 at 4? Ang pagpapatalsik sa gobyernong gamit ang mga protesta at Kurdish fighters, isa lang ang salitang ginamit ni Ratcliffe. Farcical. O sa Tagalog, katawa-tawa. Si Marco Rubio naman mas direkta. Sabi niya, in other words, it's bullshit. Kahit si General Dan Kane ay nagbabala na hilaw ang plano ng Israel. Pero heto ang reality. Pinili ni Trump na makinig sa kanyang instinct. Para sa kanya, basta mawala ang banta ng nuclear weapons, problema na nila ang mangyayari sa gobyerno ng Iran. Sa loob ng cabinet, may isang tao na talagang humarang, si Vice President J.D. Vance. Noong meeting ng February 11, wala siya dahil nasa Azerbaijan siya. Pero pagbalik niya, naging boses siya ng katuwiran. Nagbabala siya na ang gyerang ito ay magiging massively expensive at sisira sa koalisyon ni Trump. Sabi ni Vance, walang makakapagsabi kung ano ang gagawin ng Iran kapag survival na ang nakataya. Pati si Tucker Carlson, isang political activist at commentator at host ng Tucker Carlson Show, ilang beses siyang pumunta sa Oval Office para sabihin sisirain ng gyerang ito ang presidency ni Trump. Tinawagan pa siya ni Trump para sabihin, "It's going to be okay." Noong tinanong ni Tucker kung bakit, ang sagot lang ni Trump, because it always is. Kampante ang presidente habang ang kanyang bise ay nakikita na ang darating na krisis sa krudo at munition. Bakit hindi gumana ang huling subok sa diplomasya? May fleeting chance daw noong huling bahagi ng February.
Sina Jared Kushner at Steve Witkoff ay lumipad pa sa Geneva para kausapin ang mga Iranians. Inalok nila ang Iran ng free nuclear fuel habang buhay basta itigil ang sarili nilang enrichment. Pero ang sagot ng Iran, assault on our dignity. Para sa Iran, ang karapatan nilang mag-enrich ng uranium ay simbolo ng kanilang dangal at soberanya. Sa mata ng US, practical deal ito. Sa mata ng Iran, pang-iinsulto ito. Dito tayo nagkaroon ng clash of civilizations. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa pagkatao at dangal na hindi kayang bayaran ng fuel. Thursday, February 26, alas 5 ng hapon, huling meeting sa Situation Room. 1 oras at kalahati ang itinagal. Tinanong ni Trump ang lahat. Sabi ni Pete Hegseth, gawin na natin ngayon dahil gagawin din naman natin balang araw. Si J.D. Vance naman, kahit kontra ay nagsabing, bad idea ito pero kung desidido ka, susuportahan kita. Alas 3:38, 3:38 p.m. kinabukasan habang nasa Air Force One, pinindot ni Trump ang go signal. Ang message niya, Operation Epic Fury approved. No aborts, good luck. Isang mensahe na nagmula sa instinct ng isang leader na naniniwalang palaging magiging okay ang lahat kahit labag ito sa payo ng sarili niyang mga general. Bilang pagtatapos, ano nga ba ang lesson dito para sa ating lahat? Nakita natin sa report na ito ang panganib ng the illusion of speed. Inakala nilang mabilis lang, inakala nilang madali lang ang lahat. Pero bilang mga taga-sulong ng slow living, alam natin na ang pinakamahalagang desisyon ay nangangailangan ng oras at katahimikan. Sa mundong pili tayong pinapapili ng side sa loob ng 5 segundo, ang hamon ko sa inyo, huwag kayong matakot na tumigil. Kasi sa gitna ng katahimikan, doon tayo na maririnig ang boses ng inyong sariling discernment. Dahil sa huli, kailangan nating maunawaan ang mind-heart-body connection. Ang geopolitical conflict na pinapanood natin ay hindi lang labanan ng teknolohiya o missiles. Labanan ito ng character, puso, dignidad at integridad. Ito ang nakita nating pagkukulang sa mga desisyong tinalakay natin kanina. Kung ang mga leaders natin ay walang ganoong inner values, kung walang integridad at pagkilala sa dignidad ng iba, ang resulta ay laging kaguluhan. Ang giyera sa labas ay reflection lang ng ingay at kakulangan sa loob. Kaya bago tayo mag-comment o magpadala sa emosyon, ayusin muna natin ang ating sariling internal state. Ang discernment ay hindi lang talino. Ito ay pakikinig gamit ang ating puso. Huwag tayong magpabudol sa bilis ng mundo, mag-isip, mag-analyze, at manatiling gising. Bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko kayong iwanan ng isang pasilip sa susunod nating Mind Food. Marami tayong nalaman ngayon tungkol sa Operation Epic Fury. Pero aminin natin, marami pa rin tayong blind spots. Bakit nga ba ganoon na lang katindi ang paninindigan ng Iran? Bakit hindi sila basta-basta sumusuko sa pressure ng West? Sa susunod nating video, babalik tayo sa kasaysayan. Hihimayin natin ang history of Iran para bigyan ng liwanag ang mga nangyayari ngayon. At para magawa ito ng may integridad, gagamitin nating gabay ang mga lectures ni Sheikh Yasser Qadhi. Siya po ay isang Yale-educated scholar na eksperto sa pag-synthesize ng masalimuot na kasaysayan at relihiyon sa paraang madaling intindihin pero hindi nawawala ang lalim. Dito natin matutuklasan na ang kasaysayan ay hindi lang nakasulat sa libro. Ito ay buhay
na ito ay buhay na buhay sa bawat missiles at bawat negosasyong nakikita natin sa balita. Abangan nyo yan dahil dito sa ating channel, tinitingnan natin ang mundo ng may mas malawak na pananaw. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para hindi tayo basta-basta mabudol sa impormasyon. Salamat muli, matulog tayong may alam at kita-kits sa susunod.